Layo sana sa mabibigat na problema at kalungkutan ang hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito. Yun lang po at maraming salamat. Magsimula na tayo. Simula nang lukuhin si Ryan ng kanyang nobyang si Jane, ay hindi na nito naisipan pang ibaling ang atensyon sa mga babaeng nakapaligid sa kanya. Dahil sa laki ng tiwala at pagmamahal niya sa babae, kung kaya't ang bilis niyang nadala sa ganong bagay. Naisipan na lamang niyang humayo sa ibang lugar para makalimutan ang napakatagal na sanang nobya. Marami na silang binuong alaala at plano sa buhay. Ngunit ipinagpalit lamang iyon ni Jane sa isang lalaki na isang buwan pa lang nitong nakasama sa trabaho. Ganun yata mapaglaro ang tadhana. Sa isang iglap lang ay magbabago ang lahat. Buhay, pananaw at prinsipyo. Subalit ayos na rin. At naisip pa rin niyang hindi para sa kanya ang babae. Naisipan ni Ryan na magpadestino sa Palawan upang siguradong mapalayo at makalimutan na ang babaeng naging bangungot sa kanyang buhay. Tamang-tama ang alok sa kanya ng CEO na ilipat siya sa Palawan. Pero promoted siya sa posisyon at iyon ay ang pagiging manager sa bagong bukas na branch doon. Hindi siya nagdalawang isip na tanggapin iyon dahil nais niya talagang mapalayo sa dating nobya. Unti-unti rin naman siyang naghilom, ngunit mabilis iyong gawin kung malayo sila sa isa't isa. Doon ay nagpakasubsob siya sa trabaho. Halos ilang oras na lang ang kanyang tulog dahil laging overtime. Iyon na rin ang paraan niya upang makalimot sa babaeng labis na nagbigay ng pagdurosa sa kanyang maselang puso. Minsan lang siyang umibig, ngunit sa maling tao iyon napunta. Kaya sobrang sakit sa parte niya. Wala siyang pagkukulang dito. Alam niya sa sarili niya. Sadyang may taglay na kakatihan lang talaga ang dating nobya. At hindi na niya iyon kontrol pa. Sa unang mga linggo at buwan niya sa lugar, ay medyo nahihirapan din siyang mag-adjust. Lalo na at walang magulang at kapatid na kasama. Unang beses iyon sa kanyang buhay. Subalit kailangan niyang tumayo sa sariling mga paa. Lalaki siya at nasa tamang edad na. Kaya wala siyang dapat na sandigan kundi ang sarili lang. Makalipas ang 5 taon, ay tuluyan na siyang nasanay sa kanyang buhay sa Palawan. Pabalik-balik lang din ang kanyang routine sa araw-araw. Kaya nasanay na siya at naging komportable na din sa nasabing lugar. Mas lalo siyang naging independent sa sarili at para sa kanya ay nakakahanga iyon. Maliit lang ang kanyang inuupahang apartment, subalit komportable naman siya dahil malinis naman iyon. At kahit isa siyang lalaki ay sanay siya sa gawaing bahay at organisado rin sa kanyang gamit. Iyon ang bagay na itinuro sa kanya ng kanyang ina. Bakante ang katabi ng kanyang unit, halos 2 taon na. Kaya ng gabing iyon pagdating niya ay nagtaka siya dahil mayroon ng ilaw sa katabi ng kanyang apartment. Ay, mabuti naman at may tao na sa kabila. Hindi na masyadong malungkot sa utak niya. Ganon pa man, wala siyang interes na alamin kung ano at sino ang nakatira sa kabilang kwarto. At madalas din nawala siya roon. Nalaman na lang niya na babaeng nakatira nang marinig niya itong kumakanta. Napakalamyos ng boses, animoy nakakaakit. Ngunit sa utak niya ay, ang pangit siguro ng babaeng ito. Madalas kasi ang binibihiyaan ng ganyang kagandang tinig. Kaya ang mga babaeng sobrang pangit. Sa utak niya. Iyon na talagang nasa kanyang imahinasyon. Isang babaeng pangit ang nakatira sa kabilang kwarto. E di mas lalong nawalan siya ng gana na kilalanin ito.
Hindi na rin niya iyon binigyan ng pansin. Matapos magluto at kumain, ay natulog na kaagad siya. Ngunit tila naman, tinutokso siya at pati sa kanyang panaginip ay nagpapakita sa kanyang babae na nasa kabilang kwarto. Sumasayaw ito na parang nasa club. Nakatalikod at gumigewang-gewang na tila ba ay inaakit siya. Tila inaakit siya nito at ramdam niya ang kakaibang pagkabuhay ng kanyang pagkatao. Tila ba nasa isang bar o warehouse siya na siyang hindi naman niya naranasan buong buhay niya. Nakikita lang niya ang ganoong eksena sa telebisyon. Nang humarap nga ito ay sobrang halimaw ng muka dahil sobrang pangit at nagbabaga ang mga mata sa galit. Kaya napaigtad siya at diretso ng bangon. Napakasamang bangungot naman yan. Sambit niya sa kanyang sarili. Pawisa na pala siya. At kaya pala sobrang init ay dahil biglang nag-brown out, kalagitnaan ng kanyang panaginip. Nang tignan niya ang kanyang orasan, 1:00 pa lang ng madaling araw. Bumangon siya para lumabas ng kwarto. Tila nanuyot ang kanyang lalamunan dahil sa kakaibang panaginip na iyon. Matapos uminom, ay bumalik na kaagad siya ng kwarto nang biglang kumalabog sa kabilang unit. Napagtanto niyang gising pa ang babaeng nakatira roon. Anong oras na? Gising pa rin ang babaeng iyon. Saan kaya siya nagtatrabaho? Tanong niya sa kanyang utak. Baka totoo ang kanyang panaginip. Baka nga sa isang bar ito nagtatrabaho, isang grow, isang JRO, o di kaya ay isang babaeng bayaran. Mas lalong naintriga siya at nagkaroon ng interes na makita ang mukha ng babae na dati pa niyang ginuguhit sa kanyang imahe sa pangit na anyo. Lumabas siya sa kanyang unit at nagbabagkasakaling lalabas din ito sa ganong 10 oras ng gabi. Hindi nga niya lubos akalaing halos sabay pa silang lumabas sa kani-kanilang pinto. Pagbabagkasakali lamang iyon at tila ba pinagbigyan naman siya ng pagkakataon. Ay? Bati niya na tila alinlangang ngumiti sa dalaga. Halos hindi siya makakorap sa sobrang pagkabigla. Hindi talaga pumasok sa isip niya ang dalagang nakatira sa kabilang unit ay napakaganda pala at kay puti. Sobrang nakakabigani ang alindog. Dinaig bang napakagandang hubog ng katawan ni Jillian Ward na isang sikat na artista. Hello? Tipid na sagot ng dalaga. Nako, 10 oras na ng gabi. Bakit ka pa lumalabas? Delikado sa katulad mong babae. Napakaganda mo pa naman. Ang daming nagkalat na adik sa paligid Mahirap na. Sa ganda mong iyan. Baka mapagtripan ka. At saka, nako. Hindi niya kayang ituloy ang sasabihin. At baka masabihan pa siyang manyak kapag sabihin niyang napaka-sexy nito. Sanay na po akong lumabas sa ganitong oras. At saka, call center agent po kasi ang trabaho ko. Nakangiting sagot ng dalaga. Natahimik siya sa sagot ng dalaga. Kaya naman pala hindi niya ito nakikitang lumalabas sa araw. Dahil tulog ito at ang gising nito ay sa gabi. Pasensya ka na. Kailangan ko nang umalis. Break time ka lang kasi. Kaya umuwi lang ako saglit. Nagmamadaling paalam ng dalaga. Saktong tango lang ang kanyang naging tugon. Tameme pa rin siyang nakasunod ang tingin sa napakaseksing alindog ng dalaga. Nag-isip siya ng paraan kung paano mapalapit dito. Balak sana niyang sundan ito at ihatid na lang ng kanyang motor. Ngunit panangunahan siya ng pagiging duwag. Kaya hinayaan na lang niya at isa pa, walking distance lang naman ang pinagtatrabahuan nito. Tila tinamaan siya ng gusto unang kita pa lang sa dalaga.
Love at first sight. Mukhang tumalab sa kanyang ganong paniniwala. Halos hindi na siya makatulog matapos makita ang dalaga. Maging sa pagpikit ng kanyang mga mata, ay ang mukha at hubog ng katawan agad nito ang gumuguhit sa nakasaradong balintataw niya. Hindi ako titigil hanggat hindi kita magiging akin, binibini. Sambit niya. Sobrang nanghihinayang siya dahil kahit pangalan ay hindi niya nakuha. Ngunit sinisiguro niyang sa susunod nilang pagkikita ay makikilala na niya at makakwentuhan ng matagal ang dalaga. Wala siyang bisyo, ngunit mukhang ang dalagang tenant sa kabila ang siyang maging mitya sa pagiging bulakbol niya sa trabaho. Unang kita pa lang niya sa dalaga ay nahuhumaling na siya sa kagandahan at alindog nito. Naisipan niyang mag-leave ng 1 linggo para lang maabangan ang pag-uwi ng dalagang galing sa trabaho. Alam niyang pagod at antok na ito pagdating sa trabaho. Ngunit nagbabakasakali pa rin siya napansinin ng dalaga. Hindi naman siya nagsisisi dahil unang araw pa lang ng kanyang pagbabantay sa pag-uwi ng dalaga ay hindi siya nabigo. Pumorma na siya at nag-ayos ng sarili na makita ang dalaga na papasok na sa gate ng apartment. Agad niyang binati malayo pa lang ang dalaga at ngumiti naman din ito at kumaway sa kanya. "Papasok ka na agad sa loob?" tanong niya nang pihitin nito ang seradura ng pinto. "Oo bakit naman?" Ano kasi? Baka... ano kasi? Baka ka ako pwedeng makikapi dyan? O pwede rin naman dito sa akin? Usap lang tayo saglit. Ako nga pala si Ryan. Pakilala niya pa ng diretso dito. Hindi kasi ako nakipagkilala noong unang kita natin. Hindi rin tuloy kita nakilala sa pangalan. Dagdag niya pa. Ngumiti ang dalaga habang nakatingin sa pinto ng apartment nito. Nag-alangang buksan niyon. Matagal din bago nito ang pinakilala ang sarili. Kaya pigilin na nga rin ang binata sa paghihintay na magsalita ito. "Oo nga ako nga pala si Alice. Alice in the Wonderland." Sabay tawa nito. "Biro lang, pero ako talaga si Alice. Antok na sana ako kaso ayoko naman isipin na masungit ako at hindi marunong makisama. Kaya oo na, halika, pumasok ka na dito. Buti na lang day off ko bukas kaya ayos lang din." "Nako, salamat Alice. May bago na naman akong kaibigan," sambit niya. Gayong iba naman talaga ang pakay niya. Kung hindi nga lang nakakatakot at nakakahiya naman ligaw kaagad, ay gagawin na niya. Kaso ay baka mabasted siya kaagad, kaya kailangan muna niyang kunin ang loob nito. Kailangan niya ring kilalanin muna ito ng lubusan bago tuluyang magtapat ang pagmamahal. Tsaka na iyon kapag buo na ang loob niya at wala na ring alinlangan. Pagkarating sa loob ay walang masyadong gagamit-gamit at tila ba hindi nilinis ng ilang linggo. Napabahing pa siya dahil sa sobrang maalikabok sa loob. Sayang, maganda sana. Hindi rin marunong maglinis. Sa utak niya, ngunit ewan ba niya? At tila hindi naman iyon nakabawas sa kanyang nararamdaman. Matindi pa rin ang tama niya sa dalaga. Pasensya na Ryan ha. Hindi pa ako nakapaglinis ng ilang araw. Lagi kasi akong pagod kapag darating dito, kaya diretso na ng tulog. Tapos pagkagising ay balik trabaho na naman ulit. Dahilan ito. Tila ayaw pang makumbinsi ni Ryan sa dahilan ito. Pareho naman silang nagtatrabaho. Lalaki pa siya, pero hindi siya komportable sa tirahan ng ganun kadumi. Ganun talaga
Ayos lang at naiintindihan ko. Sagot niya na lang, na siyang taliwas sa kanyang nasa isip. Kung hindi ka lang talaga maganda at sexy, ewan, hindi talaga ako makakatagal sa ganito. Sa utak niya ulit. Ryan, gusto mo bang magkape? Tanong ng dalaga. Huwag ka na mag-abala pa, Alice. Sa totoo niyan, hindi rin kasi talaga ako nagkakape. Gusto ko lang talagang makipagkwentuhan sa'yo. Iyan ay kung hindi nakakaistorbo sa'yo. Nako, hindi naman. Ayos lang. Mabuti nga at may kaibigan na rin ako dito. Napangiti siya sa sinabi ng dalaga. Kung ganoon ay magiging kaibigan na nga sila. Iyon na ang magiging simula para makuha niya ang loob ni Alice. Sandaling napalingon siya sa kusina ng dalaga nang may maamoy siyang kakaiba. Napakalansa na tila ba nasa lababo iyon ang gagaling. Nahihiya rin siyang punahin iyon. Kaya saktong pasilip-silip lang siya sa lababo. Sa pagbabakasakaling may karning naiwan doon na hindi naimbak sa freezer. Ngunit hindi kita dahil may harang na kortina ang pinto. Kaya pasimpleng napatakip na lamang siya ng kanyang ilong kapag dumaan sa kanyang ilong ang kakaibang amoy na iyon. Halos manigas na ang kanyang tiyan sa amoy, ngunit hindi man lang iyon nahalata ng dalaga. Grabe, sobrang sanay naman yata ito sa kadugyutan sa utak niya dahil natitiis nito ang amoy. Habang siya ay halos mahilo na. Kumusta nga palang trabaho mo? Hindi ko man lang alam kung saan ka nagtatrabaho at kung anong posisyon mo. Kwentuhan mo naman ako. Hiling ng dalaga. Ikwento naman niya dito ang lahat. Napahanga ito sa kanya. Sa ganong edad kasi niya ay naging manager na siya at nagkasahod na ng malaki. Naikwento na rin ng dalagang tungkol sa buhay nito. Nalaman niyang hindi ito mahirap dahil may sariling negosyo ang angkan. Kaya lang ito lumayo sa pamilya dahil sa pilitan itong ipapakasal sa lalaking ayaw nito at wala rin itong balak na mag-asawa na. Baka naman mayaman ang lalaki. Nais lang ng mga magulang mo na mapaganda ang iyong buhay at ang magiging anak mo. Alam kong iyan ang nais nila pero ayaw ko. Aanhin mo naman ang yaman kung may sa demonyo naman ang angka ng mapapangasawa mo. Uwi ka nito. Sa utak ni Ryan ay baka sindikato o di kaya ay drug lord ang nasabing lalaki. Kung kaya't gano'n na lang ang pagkamuhi ng dalaga. Mabuti na rin kung gano'n. May pag-asa pa siyang maangkin ang dalaga. Nakakadismaya malaman na ipinagkasundo na ito sa ibang lalaki. Hindi niya matanggap. Sa kanya lang dapat ang babae. Siya lang ang magmahal dito. Unang kita pa lang. Hindi na rin siya nagtanong pa at tahimik ng muli. Saktong humikab ang dalaga kaya iyon ang kanyang dahilan para magpaalam dito. At nang sa ganon ay makalanghap na rin siya ng sariwang hangin. Kung tutuusin ay ayaw pa sana niyang iwanan ang dalaga. Nais pa niya itong titigan ng titigan. Ngunit hindi na niya kayang hindi makalanghap ng sariwang hangin. Pagkalabas ay tila lumuwag kaagad ang kanyang dibdib. Nawala na siya ng gana na kumain dahil sa grabing amoy na iyon. Hindi niya alam kung bakit kaya yung tiisin ng dalaga nang hindi nililinis bago matulog. Nag-aalangan na siyang ituloy ang panliligaw dito. At tila gusto niya niyang bawian ang sinasabi sa kanyang utak na love at first sight. Nagdadalawang isip na siyang manligaw kahit pa nangingibabaw ang paghanga niya rito. Nagsisisi pa siya kung bakit isang linggo ang leave na ginawa niya. Gayong hindi sanay ang kanyang katawan na walang ginagawa. Nang sumunod na gabi habang kumakain ng hapunan, ay narinig niya ang paghinto ng kotse sa harap ng apartment na Alice
Sinilip niya iyon para tignan. Ang alam niya ay may kaya ang pamilya ng dalaga. Kaya malamang mga magulang ito ng dalagang dumating. Ngunit isang binatang lumabas ng kotse. Matangkad, gwapo, at halatang mayaman. Sa utak niya ay ito na marahil ang lalaking sinasabi ng dalaga na ipagkasundo ito. Tila nakaramdam siya ng selos nang makita ito sa malapitan. Sobrang gwapo nito. Kaya paanong naging kampo ng demonyo ito na gaya ng sinasabi ni Alice? O baka mali lang siya? Baka ibang mangliligaw ito ng dalaga na hindi niya alam. Ilang katok lang at binuksan kaagad ito ng dalaga. Dahil sobrang magkalapit lang ang kanilang pinto, ay narinig niya agad ang usapan ng mga ito. Paano mo ko natuntun dito? Pwede ba, Melchor? Ayoko sa'yo. Lumayo na ako dahil hindi ako payag na magpakasal sa'yo. Wala kang magagawa, Alice. Sa ayaw at sa gusto mo, akin ka lang. Kung hindi, buong pamilya mo ang magdusa. Alam mo naman kung ano ang kaya kong gawin, hindi ba? Banta ng lalaki. Malinaw iyong narinig ni Ryan. Totoo ang sinasabi ni Alice. Sa pilitan itong ipapakasal sa isang lalaki. Walang hiya ka talaga, Melchor. Alagad ka talaga ni Satanas. Bulyaw ni Alice, ngunit humalakhak lang ang lalaki. Hanggang sa narinig na lamang niyang nagmamakaawa ang dalaga dito. Nag-aalala siya, ngunit tila wala naman siyang magawa. Wala rin siyang karapatan na makisawsaw sa mga ito. Ilang sandali pa ay biglang naging tahimik ang dalawa. Naintriga siya muli kaya lumabas siya para silipin ang mga ito. Lumabas siya sa kanyang unit at maingat na lumabas. Nakabukas ang gate kaya malaya rin siyang nakapasok. Inikot muna niya ang paningin dahil natatakot siyang masita oras na may makakitang tao sa kanya. At nang masigurong walang ibang tao, ay nagmadali na nga siyang pumasok. Naiwan ring nakatiwangwang ang pinto, kaya diretso silip na siya sa loob. Napaatras siya nang makitang dalawang magkapatong at wala ng damit. Parang naiintriga pa siyang pagmasdan ang ginagawa ng mga ito. Ngunit, unti-unti siyang naging apektado, kung kaya't mabilis na siyang lumayo. Butil-butil ang mga pawis na lumalabas sa kanyang buong katawan. Sa kanyang pintuan ay parot-parito siya, habang naglalaro sa kanyang isipan ang ginagawa ng dalawa. Pinagpapantasyahan niyang siyang nakapatong sa dalaga. Alindog ni Alice sa kanyang utak pa lang ay sobrang nakakabaliw na. Napatigil siya sa pagpapantasya nang marinig ang kakaibang ungol mula sa loob ng apartment ni Alice. Napasilip siya roon sa pagtataka dahil kakaiba ang ungol na iyon. Tila mga gutom na tegre na di niya maipaliwanag. Ilang sandali pa ay narinig na niya ang mga kalabog sa loob. Naanimoy nababasag ang mga gamit at kristal na bintana. Lalabas na sana siya nang makita ang dalawang napakapangit at nakakatakot na nilalang na palabas sa unit ni Alice. Tila naghahabulan ang mga ito hanggang sa marating ang masukal na bakanting lote sa tapat ng kalsada sa labas. Nakikipagbuno ang mga ito sa isa't isa. Parehong nagbabaga at naglalaway habang lantad ang mga mahabang pangil. Napakubli siya sa takot na baka makita siya ng mga ito at sugurin. Aswang ba ang mga iyan? Si Alice? Biglang nag-alala siya sa dalaga. Ngunit hindi naman siya pwedeng lumabas. Anong laban niya sa mga halimaw na ito? Hindi niya alam kung saan ang mga ito galing at basta na lang lumabas habang nakikipagbuno sa isa't isa.
Ilang sandali pa ay bigla na lamang naging tahimik. Kaya napasilip siyang muli. Wala na ang dalawang nilalang. Hindi niya alam kung ano na ang nangyari kay Alice at kung kumusta na ito sa loob ng apartment. Gusto sana niyang i-check ngunit natatakot siyang baka maabutan siya ng mga aswang at siya pa ang malagay sa alanganin. Pumasok na lamang siya sa kanyang kwarto. Gulong-gulo ang kanyang isipan sa nakikita. Pero napapaisip din siya kung naging biktima man si Alice at ang lalaki ng aswang, edi sana narinig niya ang sigawan ng mga ito. Biglang naisip niyang paano kung ang mga ito pala ang mga aswang na nakita niyang nakikipagbuno sa isa't isa, na kaya tinawag ni Alice na kampo ng demonyo ay dahil isa pala itong aswang. Ngunit paano ngayon ipapaliwanag ang tungkol kay Alice kung hindi ito katulad ng lalaki? Sino ang isa pang aswang na iyon? Nakatulog na lamang siya sa pag-iisip ng ganon. Lumipas ang ilang linggo na hindi na sila nagkita ng dalaga. Madalas niyang hinahanap ang presensya nito, ngunit hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na magpang-abot. Wala na siyang balita dito. Baka nga ikakasal na ito sa lalaki. Wala na siyang magawa pa. Wala naman siyang karapatan sa dalaga dahil hindi rin naman niya ito nobya. At huli na siya nang dumating sa buhay nito. Hindi rin niya alam kung ano ang katotohanan ng katauhan nito dahil sa minsanan na niyang nakitang mga nilalang na lumabas sa apartment nito mismo. Hindi pwedeng hindi niya ito pagdududahan ng aswang. Ngunit hanggang duda lamang siya hanggat wala siyang may makitang pruweba. Isang hapon, naggaling siya ng opisina, ay tahimik siyang pumasok ng kanyang apartment. Hindi niya inaasahang may isang bisita na kanina pa na nag-aabang sa kanya sa loob. Nagulat pa siya nang bumungad itong nakaupo sa kanyang munting sofa. "Ay, paano ka nakapasok dito?" Tanong niya na nasa ilalim pa rin ng pagkagulat. "Kailangan ko pa bang sagutin iyan? Ang tagal kong hindi nakabalik dito. Hinanap mo rin ba ako?" Tanong nito. Nagulat lang siya at hindi nakasagot. "Pasensya na. Isang beses lang pala tayong nag-usap. Feeling close na agad ako. Pero sana iligtas mo ako sa kamay ni Melchor. Ayokong magpakasal sa kanya. Tsaka, maniwala ka man o sa hindi, nung una pa lang na nakilala kita, ay alam kong gusto na kita. At nakikita ko sa mga mata mo na gusto mo rin ako." Nagulat siya sa pagiging parangka ng dalaga. Ngunit nasa mid ang kanyang dila at hindi siya makasagot dito. Hindi pa man siya nakapagsalita ay nakahubad na ito sa kanyang harapan. Sa pagkakataong iyon ay lantaran na niyang nakita ang nakakabaliw na alindog ng dalaga at alam niya kung ano ang nais mangyari nito. Patawarin siya at hindi rin niya kayang mapigil lalo na at matagal na niya itong pinagpapantasyahan. Ngunit matapos ang mainit na tagpo ay agad niyang kinausap ng hayagan ang dalaga. "Bakit mo ito ginagawa, Alice? Sabi mo naman hindi ba? May sa demonyo ang lalaking iyon. Kanya?" Tanong niya rito. "Alam ko, pero kasi Ryan, hindi ko siya kayang mahalin. Ikaw ang minahal ko. Unang pagkakilala pa lang natin. Napakawardo pero totoo. Mahal mo naman ako, hindi ba? Nakikita ko sa mga mata mo, Ryan." Hindi siya makasagot sa sumbat ng dalaga. "Kahit na hindi ka sasagot, alam ko na may gusto ka sa akin, Ryan. Kaya pumayag ka na lang maging kabit ko. Bukas na ang kasal namin at wala akong magawa kundi ang pumayag dahil ayaw mo rin naman akong itanan. Naisip ko rin na hindi na rin tayo makakatakas sakaling gusto nating magtago dahil maimpluwensya ang hayop na iyon.
kung magkikita na lang tayo ng patagos sa tuwing kailangan natin ng isa't isa. Mahabang litanya ng dalaga. Hindi niya alam kung bakit hindi siya makatutol sa gusto nito. Hindi man lang siya nakatanggi hanggang sa lumabas na ito ng kanyang apartment. Huwag kang mag-alala. Kahit kasal na kami ay pipilitin ko pa rin siyang dito titira sa aking apartment. Sa ayaw at sa gusto niya, hindi ako aalis dito dahil mayroong ikaw na laging nakaantabay para sa akin. Wika pa nito bago tuluyang isinara ang pinto. Napahilamos na lamang siya sa kanyang muka. Para tuloy siyang nabitag sa alanganing sitwasyon. At hindi niya alam kung mapanindigan ba niya ito ng matagal. Paano kung mahuli agad sila? Paano kung totoo ang kanyang hinala na aswang ito? Ano ang laban niya? Ay, bahala na. Sambit na lamang niya sa kanyang sarili. Ang totoo ay nakakabaliw naman talaga ang katawan ng dalaga. At aaminin niya o sa hindi. Hahanap-hanapin na niya ito. Kinabukasan pagkagising niya, ay si Alice kaagad ang pumasok sa kanyang utak. Araw ng kasal nito. Malamang ay naghahanda na ito para sa seremonyas. Pinilit niyang iwaglit sa kanyang isip ang tungkol sa dalaga. Gumayak na siya upang hindi mahuli sa kanyang pasok. Balak niyang mag-overtime para pagurin ang sarili. At hindi niya maisip ang tungkol kay Alice at sa kung ano man ang namamagitan sa kanila. Napag-isipan niyang muli at napagdesisyonan na iwasan ng babae. Kung totoo nga na nag-asawa na ito, ay ayaw niya niyang makisawsaw pa. Naisip niyang nakakapangliit sa sarili kung isipin na isa lang siyang kalagawyo. Hindi niya iyon kayang tanggapin. Kaya pa naman niyang iwasan ng babae. Dahil hindi pa naman ganun kalalim ang kanyang pagkamahaling dito. At hindi pa siya loko-loko para gawin ang bagay na ikakasira ng kanyang pangalan. Isa siyang profesional, kaya dapat siyang maging isang desenteng lalaki. Baka iyon pa ang makakasira ng kanyang pangalan sa huli. Lumipas ang 1 linggo na tahimik ulit ang unit na tinitirahan ni Alice. Sa isip niya, marahil ay hindi pumayag ang naging asawa ni Alice na bumalik pa siya doon. Gayong mayaman naman at maimpluwensya itong lalaki. Subalit lumipas pa ang 1 linggo. Gabi na siyang umuwi sa kanyang apartment dahil muli na naman siyang nag-overtime. Pagkabukas siya ng pinto, ay nagulat na lamang siya nang biglang hablutin ang kanyang kwelyo at sinibasib ng halik. Pamilyar sa kanya ang galaw nito kahit madilim at hindi ito nagsasalita. Wala man lang siyang lakas para pigilan ito dahil dalang-dala siya lagi sa mga galaw nito. Muli ay nangyari na naman ang hindi dapat mangyari. Tigilan na natin ito, Alice. Hindi ka ba natatakot na mahuli tayo ng asawa mo? Pakiusap na niya sa babae. Hindi naman tayo magpapahuli. Magtiwala ka lang sa akin. Akong bahala. Sagot lamang nito. Wala na nga siyang magawa pa dahil matigas talaga ang ulo nito. Kaya ang dating hinihindian niya ay lagi niyang hanap. Hanggang sa nawala sa kanyang isip na posible silang mahuli ng asawa ni Alice. Dahil walang usok na nakikimkim ng ganoon katagal. May mga gabing madalas ay magdamag silang magkasama ni Alice. Wala itong pakialam kung hahanapin ito ng asawa. Ang dahilan nito ay hindi makakauwi dahil nasa ibang bansa. Kaya kampante na rin siya at masaya rin siyang masolo ito ng magdamag. Madalas kapag ganoong kasama niya ito magdamag ay hindi na siya pumapasok pa ng opisina. Hanggang sa isang gabing kasama niya ito at mahimbing na natutulog dahil kakatapos lamang nilang maglambingan.
Bigla na lamang tila nabasag ang salaming bintana sa labas. Naunang nagising si Alice at mabilis itong tumayo para silipin ang labas. Habang siya nakahubad pa, nang nakahiga habang nakatangip ng kumot ang katawan. Ganun na lang ang gulat niya ng pagkabukas ni Alice ng pinto. Ay isang matangkad, ngunit napakapangit na nilalang ang pumasok sa kanyang kwarto. Balot ng makapal na balahibo ang buong katawan nito. Nagbabaga ang mga mata habang galit na nakatitig sa kanya at palipat-lipat ang tingin nito sa kanila ni Alice. Hayop ka! Kaya pala sabi ng katulong. Lagi kang umaalis sa tuwing wala ako. Dito ka pala naglalagi. Mabuti na lang at pinasundan kita sa driver ko. At totoo nga, taksil ka, Alice. Galit na bulyaw ng nilalang. Napasandal na lang sa headboard sa kama si Ryan habang gulat na gulat at takot sa nilalang na nasa harapan nila. Mas lalo pa siyang nagulat nang makita ang unti-unting pagbabago ng anyo ni Alice. Naging katulad na ito ng lalaki. Kung ganoon ay tama ang kanyang hinala noon na aswang si Alice. Napapikit pa siyang lalo sa kama nang magsigawan sa kanyang harapan ang dalawa. Ito na nga ba ang pinag-alala niya, ang mahuli sila ng asawa nito. Dahil una sa lahat, pinilit niyo lang ako na pakasalan ka. Si Ryan ang mahal ko, kaya lubayan niyo na kami. Matapang na sagot ni Alice. Mas lalong nagulat siya sa lakas ng loob na mayroon si Alice. Pinanindigan talaga nito ang kanilang maling relasyon. Humalakhak ng malakas ang lalaki. Napaiktad pa si Ryan nang bigla itong bumaling ng tingin sa kanya. Sobrang talim ng titig nito. Nakakatakot. Tingin pa lang nito ay nakakamatay na. Sa tingin mo, hayaan ko na lang nang mabuhay at pakalat-kalat ang lalaki mo matapos niyo akong pagtaksilan? Galit na tanong nito. Pinagpawisan siya sa takot, lalo na nang umisi ito at inilantad ang mahahabang bangil. Siya na ang magiging punteriya ng aswang na ito at alam niyang wala siyang laban sa lakas at kapangyarihan na taglay nito. Tumakas ka na, Ryan. Ako na ang bahala sa kanya. Utos ni Alice. Agad siyang nagmadaling magbihis. Gusto siyang lapitan ng nilalang. Ngunit hindi nito magawa dahil malakas rin si Alice na nasa anyong aswang na rin. Pinipigil nito ang lalaking aswang. Hanggang sa matagumpay siyang nakatapos sa pagbibihis at mabilis na nakalabas. Ngunit sinusundan pa rin siya nito kahit sa labas na. Pinilit na harangin ni Alice ang asawa kahit nagganda sugat-sugat na ito dahil sa mahabang kuko ni Melchor. Wala itong pakialam, maprotektahan lang siya. Nang nasa bungad na siya ng pinto palabas ng maabutan ng lalaki, malakas ang paghablot ni Melchor sa kanya at muntikan na siyang masunggaban ng mahabang pangil nito. Kung hindi pa naharang ni Alice ang kamay ng babae ang nakagat nito. Kaya gano'n na lang ang gigil ng halimaw nang makita ang napakaraming sugat na lumalabas sa balikat ni Alice. Sige, patayin mo na lang ako kaysa magdusa ako sa tabi mo. Gayong hindi rin naman kita kayang mahalin. Ano pa ba ang kulang sa akin? Mayaman, ang lahat ay meron na. Ano pa? Hindi rin naman tayo nalalayo. Pareho lang tayong mga aswang. Kaya wala kang dapat na ipagmalinis sa akin. Galit na sumbat nito. Hindi ako kasing demonyo mo, Melchor. Hindi ko kayang pumatay at kumain ng tao, kagaya ng mga lahi ninyo. At iyon ang pinagkakaiba natin. Mabilis na lumapit si Melchor para muling sugurin at sunggaban siya. Ngunit mabilis na naiharang ni Alice muli ang katawan. Sa pagkakataong iyon ay nakaipon na ng lakas si Alice.
Pilit nitong inihila si Melchor papalayo kay Ryan upang makatakas na siya ng tuluyan sa delikadong sitwasyon na iyon. Masyadong malakas si Melchor, kaya mahihirapan itong pigilan kung sakaling lalabas nito ang tunay na lakas para mapatay si Ryan. Bilisan mo na! Tumayo ka na dyan at tumakas ka na! Sigaw ni Alice. Mabilis nga siyang tumayo at paika-ikang lumabas. Puno ng mansa ng sariwang dugo ni Alice ang mga balikat at damit ni Ryan. Ngunit wala siyang magawa kundi ang tumakas sa ganong itsura, dahil kapag matatagalan pa ay paniguradong makakarne na siya na nanggagalaiting aswang. Alam niyang may kasalanan siya dahil pumatol siya sa may asawa. Ang masama pa ay mga aswang ang mga ito, kaya lalong napakadelikado ng kanyang sitwasyon. Paano na lang kung hindi siya minahal ni Alice? Naging karne sana siya ng mga ito kung ibang senaryo ang naganap. Nang tuluyang makalabas na ng apartment, ay lakad-takbo na siya patungo sa kanyang motor. Agad niyang binuhay ang makina nito at pinaharurot na palayo. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng mga gulong nito. Natatakot siya sa isiping baka wala siyang pagtaguang lugar, dahil ang alam niya ay maimpluwensya ito ayon kay Alice. Duguan pa siya, kaya ano na lang ang sasabihin ng mga taong makakita sa kanya. Marahil ay iisipin ng mga ito na isa siyang kriminal. Napatigil siya sa pagmumotor nang may madaanan siyang poso ng tubig. Nilinis niya ang kanyang katawan at mga duguang kamay bago tuluyang bumiyahe. Sa unahan pa ay may nakita siyang mga sinampay. Wala na rin siyang magawa kundi ang magnakaw ng isang perasong damit at pantalon. Buo na sa utak niya ang isang desisyon. Iyon ay ang bumiyahe patungong Negros. Pabalik, bit-bit ang kanyang motor. Doon na lamang niya aasikasuhin ang kanyang resignation letter. Basta hindi na siya babalik pa ng Palawan. Natatakot siya sa asawa ni Alice. Sinong hindi matatakot kung ganong halimaw na ay maimpluwensya pa? Anong laban niya sa lalaki? Kakalimutan na lamang niyang babae na minsang bumuhay ng kanyang natutulog na damdamin at nagpaligaya sa kanya kahit panandalian lamang. Umibig nga siya ngunit sa maling katauhan. Mali lahat, kaya kailangan niyang ituwid. Ang nais niya ay simple at normal na buhay, malayo sa gulo at walang kaaway. Pagkarating ng Roro na sinasakyan niya, pagkababa niya, ay doon siya nakaramdam ng kaligtasan sa Negros. At dito na magtatapos ang ating kwento, kasi nakatakas na siya. Wakas!